Hi guys, good morning pineapple. Yan, hello mga pineapple. So today, ang video natin ngayon is tungkol sa pineapple. At kung may mapapansin kayo, sa ilalim ay pinutol ko at ginupit ang kanilang mga nasa babang dahon. Nag-pruning tayo ng kanilang dahon. Itong variety na to ay Hawaii. Malaki na po yan. Ito yung kamao ko. Ang daliri ko ito. Kamay. Laki na yan. Siguro mga 100 pesos hanggang 120 pesos dito sa Pilipinas. Yan. Pruning na tayo ng kanilang mga dahon kasi dahil para lumaki lalo ang kanilang prutas. At yung kanilang side shoot ay lumaki din. Hindi na magko-concentrate sa mga dahon ang kanilang nutrients na makukuha sa ating mga nilalagay na pataba. Meron tayong charcoal, meron tayong potassium na nilalagay. Yan. Ganda kung may calcium, mga balat ng itlog. Yan siya. Ayan o. Tinanggal na natin kasi malalaki na sila. Magko-concentrate na sila sa pagpapalaki. Pag gupitin, ganito lang po. Yan. Gupit-gupit lang kayo. Mag-iwan lang kayo ng mga certain na mga piraso para makasave sila. Yung meron silang protection sa mga aso, mga kung ano man, hayop na iba, para hindi sila madapuan o puntahan. Tsaka makasagap sila ng tamang araw. Mag-iiwan pa rin kayo ng ilang piraso. Yan, ginagawa ko to kasi napanood ko yata ito sa aking YouTube or sa tawag dito, international ko siya napanood. Sobrang lalaki ng kanilang mga pineapple. So dahil napanood ko siya, isa to sa mga ginagawa ko sa pineapple ko. Kasi pag hindi mo siya pinutulan, hindi lalaki yung kanyang pinya. Tapos isa pa sa mga technique na napanood ko is yung ito. Yan, makikita nyo gumagalaw yung kanyang leeg. Babaliin nyo na siya para nilalanggam na siya. Ibig sabihin matamis. Yan. Pag nilalanggam na, matamis na yan. Ang daming langgam. Mag-iintay na lang tayo manilaw yan. Next month, madilaw na yan. Pineapple. Ito pa pala. Ito pa pala. Yan. Tapos, mas madali kayo makapaglalagay ng 14-14 pataba dito, calcium, tsaka potassium, mga nutrients na pwede nyo ilagay dito. Ito mga cow manure, mga ipot ng manok or ipot ng baka, tayo ng baka. Yan yung mga, tapos mas madali nyo matatanggal yung kanyang mga weeds. Diba? Malilinis ang paligid ng ating mga pineapple. Sample yan o. Kailangan hindi makikita ang kanyang ugat. Yan, gagawin niya siya. Tapunin niyo yung ugat niya. Mahihain din po kasi yan eh. Normally, nabubulok talaga yung puno niyan. Kaya lang, tutulungan na natin siya. Kasi parang mas malaki yung ating prutas kaysa sa natural na nangyari. Yan, tutulungan lang natin siya. Ingat lang po at matalas ang mga dahon nila. Ako po karaniwang natutusok nito mga to eh. Ganyan lang siya kadali. Okay, update ko kayo after next month kung ano mangyayari sa kanya.
isa sa pinakamalaki yun, sa may kotse. Laki yan. Nauna na natin yung tanggalan. Tatatanggalan pa natin to. Ang ganda, diba? Kapag malinis yung ilalim, makakapaglagay kayo ng pataba, makakapagdilig kayo ng maayos, makakapaglagay kayo ng abono, makakapagtanggal kayo ng mga weeds. Yan. Piliin nyo lang yung weeds. Yan. Tapos pag yun, merong mga naligaw na isang pirasong sili, di ko na tinanggal. Ito naman, wala pa siyang bunga, bata pa siya, so hindi na natin siya tatanggalan. Maghintay pa tayo ng 36 leaves para lagyan siya ng pampabunga, or hintayin natin siyang natural na magbunga. Ganun lang po. Hanggang sa muli, bye bye. Hello pineapple. Ito, ang dami nitong suhi. Ganda. Ito maganda pantanim, suhi. Tapos yung pinakamaganda, isa pa yung side shoot dito lalabas. Lalabas so yun dito. Pinakamaganda yan. Bye bye.